Buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, sa aking mga viewers at subscribers dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayong umaga, maagang-maaga ako nagising at ako po'y nanaginip, no, tungkol dito sa SONA at sa counter SONA na i-deliver daw ng ating senador na si Alan Peter Cayetano, na kung tawagin niya ay SANA, no? At alam niyo po, medyo maaga-aga ako nagising, no, pagkatapos ng isang mahimbing na tulog. At medyo parang may laway pa nga sa pisngi ko nang biglang sumabog ang aking imagination dito sa napakagandang teleseryeng pampolitika na mas matindi pa sa panonood ng marathon, no, sa Netflix. Alam niyo po, siguro sa kakaisip ko tungkol sa politika, sa sitwasyon ng ating bansa, kasi kaka-vlog natin dito sa YouTube. Napanaginipan ko po kagabi o kaninang madaling araw, no, na katatapos lang daw po ng SONA ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kung saan ay ibinida niya ang kanyang mga nagawang mga accomplishments, pagpapagawa ng kalsada, mga tulay, no, mga different infrastructure projects, mga kinasuhan na korap na officials, yung mga naipakulong na politikong mga salbahe, at ang mga plano pa niya para sa mga natitirang 2 taon ng kanyang termino, kasi ngayon ay 2026 ngayon, hanggang 2028 lamang si Pangulo, at kinakailangan plantsahin pa niya ang mga natitira niya mga plataporma de gobyerno, at para pag alis niya ay talaga namang may iiwanan siyang legasiya, no? Pero sa panaginip ko, biglang sumulpot si Alan Peter Cayetano na parang kabote. Naglatag ng sarili niyang entablado at naglunsad ng kanyang pamosong counter program na tinawag nga niyang SANA. Ang ibig daw sabihin nito ay stewarding a national agenda, o sa madaling salita, sana ako na lang ang Senate President at sana ako na ang susunod na maging presidente. Sa panaginip ko po, nakatayo daw si Senator Alan Peter Cayetano sa entablado na may nakaharap sa isang malaking mikropono at seryosong mukha, balbasarado, at dun sa panaginip ko hindi na itim yung balbas, namumuti na parang santo. At buong giting niyang binatikos sa mga programa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya sa kanyang mga tagasunod, kailangan natin ng masusing pananagutan, malinis na budhi, at tunay na reforma sa puso. Ayan, nagsasalita daw dun sa entablado si Senator Alan Preacher Cayetano. At ganito daw ang pagkakasabi. Sa panaginip ko to, ako'y sineshare ko lang akin na panaginipan. Mga kababayan, no, very emotional yung kanyang delivery habang nakataas ang kamay, no? At sabi niya, hindi sapat ang mga numero sa SONA. Kailangan ng gobyerno ng moral ascendancy. Kailangan walang bahid ng mamumuno sa ating bansa at tutupad sa mga pangako. Ayan ang kanyang pasigaw at pagalit na pag-deliver ng kanyang SANA. Doon sa panaginip, habang nakikinig daw ako, sabi ko daw sa sarili ko, teka muna, bago ka mag-sermon, Preacher Cayetano, tungkol sa mga pangako at tungkol dito sa moralidad, at bago mo punahin ang mga kulang sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, ito lang ang tanong ko, Senator, natupad mo ba ang sarili mong mga pangako nung ikaw ay kumakandidato bilang isang senador? Yung mga pinangako mo ba doon sa inyong kampanya nung araw ay naumpisahan niyo po ba ang pagpapatupad o pagsusulong ng batas?
Tulad nung pamoso ninyong 10,000K, no? Yung 10K na ayudang ipinangako ninyo sa mga kababayan natin. No? 10K para sa bawat pamilyang Pilipino. Kasama na dyan yung iba pang pangako sa taong bayan. Napatupad nyo po ba yan? Naisulong nyo ba sa Senado yan? Mukhang wala po yata kayong nagawa, kundi ngumangaw. Nang ngumangaw, no? Lumalabas kahit 50 pesos, wala kayatang naumpisang ayuda para sa ating mga kababayan. Yan po ay sa panaginip ko. Yan yung mga katanungan na ibinato ko daw kay Senator Cayetano. So, nung tinanong ko yun, biglang natahimik ang tao sa panaginip ko. Ang mga taong nanonood ay naglingunan daw kay Senator Alan. Nagkaroon ng isang malaking awkward silence, no? Na bumalot dun sa bulwagan. Parang ang naging eksena tuloy, parang tuloy may isang estudyanteng galit na galit, no? Dahil binaksak siya ng kanyang teacher, no, sa proyekto. Pero nung tanungin kung ginawa ba niya ang takdang aralin nung estudyante, nung nakaraang linggo, biglang nagkamot ng ulo na para bang may nagrarally ng mga platoon ng mga kuto sa ulo niya. So, walang nasagot yung estudyante. Galit na galit, no? Doon sa kanyang pinuno, sa kanyang teacher. Pero nang tinanong siya, ginawa mo ba yung aralin mo? Mukhang hindi niya ginawa. Mukhang hindi niya ginawa ang kanyang obligasyon na gawin ang kanyang mga aralin na ibinigay ng kanyang guro. Parang ganon din dito sa eksena kay Alan Peter Cayetano na dito sa aking panaginip ay nag-deliver ng kanyang bersyon na sona na kung tawagin niya ay sana. Ngayon, ang tanong ng taong bayan doon sa panaginip ko, Senador, madaling bumatikos ng mga natitirang programa ng iba. Pero nasa na po yung mga pinangako mong mga ayuda nung ikaw ay nangangampanya? Paano ka magkakaroon ng moral ascendancy na punahin ang pamahalaan kung ang sarili mong mga pangako nung kampanya ay naiwan doon sa ere at walang nangyari? 'Di ba? Puro boladas, no? At ngayon magkakaroon ng alibay kapag tinatanong mo nasaan na ang 10K, 'di ba? So, doon sa panaginip ko si Senator Alan Cayetano, nung binabara na siya ng taong bayan, no? Ang ginagawa nag-aayos ng kwelyo at ubo ng ubo, no? At bumulong doon sa kanyang staff assistant. Sabi nasaan na nga ba yung script ko, no? Para sa revival of the heart. Lumilihis tayo sa usapan kuha nga yung aking Biblia at may mga ipapaliwanag akong mga Bible verses sa taong bayan. Yun ang kanyang naging kasagutan nung siya po ay pinagbababara na ng taong bayan, no, sa aking panaginip. So, nung sinabi niya yun at magba-Bible verses explanation na naman siya, na nagtawanan tuloy yung mga tao sa panaginip ko. Sabi nila, si Senator Alan daw ay parang taong nakatayo sa salamin. Pinipilit punasan ng dumi, no, ang mukha ng kanyang kapitbahay. Pero, hindi niya po napapansin na ang sarili niyang mukha at ang sarili niyang kwarto ay punong-puno ng dumi at mga basura. Punong-puno ng mga ipinangako niyang kahon na hindi naman nabuksan. Ayan ang mahirap. Nagbabato ka ng dumi sa isang tao, sa isang ahensya ng gobyerno, pero kapag tiningnan mo naman ang sarili mong bakuran, sangkatutak na basura ang nasa iyong teritoryo. Parang Smoky Mountain doon sa Tondo. At dahil doon ako nagising Medyo pinawisan nga ako at medyo napaupo ako doon sa gilid ng aking kama habang tinitingnan ng alarm clock ko at alas 3 na madaling araw. Sabi ko sa sarili ko, grabe ang haba at ang talas naman ng panaginip na yon. So, ano po ang napulot nating aral dito sa aking panaginip? Medyo light itong discussion natin ngayon, di ba?
alam niyo po maganda pong mangarap, no? At maghain ng mga alternatibong solusyon para sa bayan. Yun yung tunay na sana. Pero kapag ikaw ay humawak ng pulang ballpen para markahan ng report card at mga pagkukulang ng iba, siguraduhin mo munang ang sarili mong test paper ay hindi po kinapapalooban ng mga pangakong napako at mga kasong nakabinbin sa ombudsman kung meron man. Siguraduhin po ninyo na ang inyong sarili ay walang bahid ng kasinungalingan, walang bahid ng korupsyon, at walang bahid ng pambobola sa taong bayan. So, dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Buena. Magandang araw po sa inyong lahat.